Gulay na dapat limitahan ng senior na may arthritis at gout. Magandang araw po mga ka-senior. Narito na naman ang inyong ka-senior health tips. Gabay natin para sa mas magaan na pakiramdam, mas malusog na kasukasuan, at mas masayang pamumuhay kahit tayo ay nasa ating golden years. Mga ka-senior, madalas nating marinig ang payo na kumain ng maraming gulay para maging healthy. At totoo naman po iyon. Ang gulay ay puno ng vitamins, minerals at fiber na mahalaga sa ating katawan. Pero alam nyo ba na hindi lahat ng gulay ay pare-pareho ang epekto sa lahat ng tao? Lalo na kung kayo ay may arthritis o gut. May mga gulay na pwedeng kainin ng madalas at may ilan naman na dapat limitahan. Hindi dahil masama sila, kundi dahil maaaring makaapekto sa ating kasukasuan at sa antas ng uric acid sa katawan. Kaya sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mas malalim ang mga gulay na dapat bantayan, paano ito kainin ng tama, at paano mapapanatiling balanse ang ating pagkain. Unahin nating maintindihan kung bakit may kailangang limitahan. Mga ka-senior, ang gout ay nangyayari kapag mataas ang uric acid sa dugo. Kapag hindi na ilalabas ng maayos ang uric acid, ito ay naiipon at nagiging crystals na naiipon sa kasukasuan. Ito ang nagdudulot ng matinding sakit, pamamaga, at minsan ay hirap sa paggalaw. Samantalang ang arthritis naman ay may kinalaman sa inflammation o pamamaga ng joints. Kaya kung may mga pagkain na nagpapataas ng uric acid o nagpapalala ng inflammation, mahalagang bantayan ang mga ito. Ngayon, pag-usapan natin ang unang grupo, mga gulay na may purines. Ang purines ay natural na substance na kapag na-breakdown sa katawan, nagiging uric acid. May ilang gulay na may katamtamang purine content. Hindi sila kasing taas ng purines ng karne o seafood. Pero kung sosobra, maaari pa rin itong makaapekto. Kabilang dito ang spinach o kangkong asparagus, cauliflower mushrooms o kabuti sitaw mga ka-senior. Mahalagang tandaan, hindi sila bawal. Ang kailangan lang ay kontrol. Kung kakain man, siguraduhin hindi araw-araw at hindi sobra ang dami. Mas mabuting ihalo sa ibang gulay para balance ng pagkain. Ikalawang grupo, mga gulay na maaring mag-trigger ng pamamaga sa ilang tao. Hindi lahat ay maaapektuhan, pero may mga senior na napapansin na sumasakit ang kanilang joints pagkatapos kumain ng ilang klase ng gulay. Kabilang dito ang talong, kamatis, siling maanghang. Ang mga ito ay tinatawag ng iba na trigger foods. Kung napapansin ninyo na may koneksyon ng pagkain nito sa pananakit ng kasukasuan, mas mabuting bawasan o iwasan. Mga ka-senior, bawat katawan ay iba-iba, kaya mahalaga na kilalanin ninyo ang sarili ninyong katawan. Ikatlong grupo, processed at maalat na gulay. Ito ang mas dapat bantayan. Kabilang dito ang atsara de latang gulay, instant vegetable mixes. Ang mga ito ay mataas sa sodium o asin. Ang sobrang asin ay maaaring magdulot ng water retention at pamamaga sa katawan. Kapag may pamamaga, mas sumasakit ang kasukasuan. Kaya kahit gulay pa ito, kung processed naman at maalat, hindi pa rin ito healthy para sa senior na may arthritis o gout. Ngayon, pag-usapan natin ang magandang balita. Marami pa ring gulay na ligtas at napakaganda para sa inyong kalusugan. Ito ang mga gulay na mababa sa purines at nakakatulong pa sa katawan. Malunggay, kalabasa, pechay, repolyo, sayote, pipino. Ang mga gulay na ito ay mayaman sa vitamins at antioxidants na tumutulong laban sa inflammation. Mga ka-senior, tandaan ninyo ito. Hindi ang gulay ang problema, kundi ang dami, dalas, at paraan ng pagkain. Halimbawa, kahit healthy ang isang gulay, kung sobra naman ang pagkain nito araw-araw, maaring magkaroon pa rin ng epekto. Kaya mahalaga ang variety.
Iba-ibang gulay ang kainin upang makuha ang iba't ibang nutrients. Dagdag pa dito, napakahalaga ng tubig. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay tumutulong para mailabas ang uric acid sa katawan. Kapag kulang sa tubig, mas naiipon ang uric acid at tumataas ang risk ng gout attack. Mahalaga rin ang tamang paraan ng pagluluto. Mas mabuting iwasan ang sobrang mantika at asin. Mas healthy ang gulay kung ito ay nilaga, steamed o ginisa ng kaunti lang ang mantika. At huwag din nating kalimutan, mas malaki pa rin ang epekto ng ibang pagkain tulad ng laman loob, red meat seafood. Ito ang mas mataas sa purines kumpara sa gulay. Kaya kahit maingat ka sa gulay, kung sobra naman sa ganitong pagkain, maaari pa ring tumaas ang uric acid. Mga ka-senior, ang tunay na sikreto ay balanse. Hindi kailangang matakot sa pagkain, kundi matutong pumili ng tama at kumain ng sapat. Sa bawat plato na inyong inihahain, may pagkakataon kayong alagaan ang inyong katawan. Pumili ng gulay na makakatulong sa inyo at limitahan ang maaaring magdulot ng sakit. Hindi kailangang perpekto ang diet. Ang mahalaga ay may awareness at disiplina. Unti-unti ninyong baguhin ang inyong pagkain hanggang ito ay maging bahagi na ng inyong lifestyle. Mga ka-senior, ang pag-aalaga sa kasukasuan ay nagsisimula sa kusina. At sa bawat tamang desisyon sa pagkain, unti-unti ninyong nararamdaman ang ginhawa sa galaw at lakas ng katawan. Kung nakatulong po ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang ka-senior health tips. Muli, ito ang inyong ka-senior health tips. Nagpapaalala na ang tamang pagkain ay susi sa mas magaan na galaw, mas malakas na katawan at mas masayang buhay. Hanggang sa muli, ka-senior, ingat po kayo lagi at God bless.